May isang lugar sa China na tila mundo ng Encantadia dahil sa dami at ganda ng makukulay na bulaklak na makikita sa ilalim ng tubig. Dito, pwede kang sumakay sa isang crystal kayak tulad ni ate habang napapalibutan ka ng tanawin na Instagrammable sa bawat anggulo. Totoong mga bulaklak kaya ang mga ito? Alamin mamaya. Sa Japan naman ay may isang kakaibang pond na puno ng makukulay na bulaklak na lumulutang sa tubig. At kung iniisip mo na AI video lang ito, nagkakamali ka dahil isa itong tourist spot sa Japan. Ang garden naman na ito ay tila hinango sa isang fairy tale sa dami ng mga bulaklak na makukulay at parang cotton candy sa sobrang ganda. Ano nga ba ang napakagandang bulaklak na ito na dinarayo at hinahangaan sa iba't ibang tourist spots? Ito ang hydrangea plant. Ito ay kabilang sa Hydrangeaceae family at genus Hydrangea na uri ng mga erect o climbing woody shrubs. Ang halamang ito ay pangunahing nagmula sa East Asia, partikular sa Japan, China at Korea, habang ang ilan ay likas ding tumutubo sa North at South America. Ang hydrangea ay may mahigit 70 species na nagkakaiba-iba sa hugis, laki at kulay ng bulaklak. Isa sa pinakakilalang species nito ay ang Hydrangea macrophylla. Tumutubo ang hydrangea sa moist na lupa na may maayos na drainage at kaya rin itong mabuhay kahit sa mga lugar na may malamig na klima. Bagamat pwede itong tumubo sa full shade, hindi magiging ganoon kaganda ang mga bulaklak nito. Mas nagiging makulay at masigla ang pamumulaklak ng hydrangea kapag may sapat na sikat ng araw. Nabubuhay ang hydrangea sa bahagyang acidic na lupa o may mababang pH, pero adaptable din ito at kayang tumubo kahit mas mataas ang pH level. Kaya naman nagbabago ang kulay ng bulaklak nito depende sa pH ng lupa kung saan ito itinanim. Kapag mas alkaline o basic ang lupa, nagiging pink ang bulaklak. Kapag nasa gitnang pH, nagiging purple. At kapag acidic naman ang lupa, nagiging blue ang kulay nito. Nangyayari ito dahil sa aluminum ion sa lupa na naaabsorb ng halaman at nakakaapekto sa pigment ng bulaklak. Dahil sa ganda at kakaibang katangian ng bulaklak nito, ginagamit ang hydrangea sa ilang tourist attractions. Tulad sa Taizhou, China, kung saan sumikat ang tinatawag na Hydrangea Sea sa Moyun Valley. Ngunit ayon sa ilang turista at netizens, ang makukulay na bulaklak na makikita sa ilalim ng tubig ay hindi totoong hydrangea, kundi plastic flowers lamang na inayos upang magmukhang umaagos na dagat ng bulaklak. May tuturing itong art installation na dinarayo dahil sa kakaibang visual effect nito kahit hindi natural ang mga bulaklak. Samantala sa Japan, isa rin sa mga dinarayo ng maraming turista ang pond sa Michinoko Hydrangea Garden sa Ichinoseki, Iwate Prefecture. Dito, humigit kumulang 5,000 na totoong hydrangea flowers ang makikitang palutang-lutang sa ibabaw ng tubig na naging pangunahing atraksyon ng lugar. Ang garden na ito ay may mahigit 400 na uri ng hydrangea at tinatayang nasa 40,000 to 50,000 halaman kung saan ang makukulay na bulaklak ay bumaba at tumatakip sa buong pond. Ang pinakamainam na panahon para bumisita dito ay mula late June hanggang end ng July, depende sa kondisyon at timing ng pamulaklak ng mga hydrangea. Dito naman sa Pilipinas, may isang uri tayo ng hydrangea na tinatawag na Milleflores dahil sa tila libo-libong bulaklak nito na sabay-sabay na namumulaklak. Nabubuhay ito sa mas malamig na klima tulad sa Baguio, Tagaytay at ilang matataas at malamig na lugar sa Mindanao. Madalas itong itinatanim bilang ornamental plant dahil sa elegante at makukulay nitong bulaklak. Ikaw ka-awesome, nasaksihan mo na rin ba ang ganda ng hydrangea in real life? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!